Ito nga pala yung nagpunta kami sa Water World. Kasi bagong bukas lang ito. And then, tignan ninyo guys, nakakalula. Nakiliti yung chan ko habang pinapanood. Tapos alam nyo ba, bawal mag-video dyan. Ang tapang-tapang ko kasi isang kamay lang nakahawak. Akala ko talaga malalaglag ako ng time na yan. Tignan nyo naman oh. Tapos nagalit yung lifeguard kasi bawal daw na isang kamay lang ang gamitin. Bawal daw mag-video ng ganyan. Kasi very dangerous nga naman. Kasama ko si Mitch dyan, si Steph, at saka yung isa naming friends sa church, si ate. 2 beses pala ako nag-medical sa application ko guys. And then, pagdating ng June 2024, isang araw habang tapos kaming nag-taekwondo, ito yung time na nag-post ako ng umiiyak ako. Ang daming nagtanong kung bakit ako umiiyak pero hindi ko masyadong sinagot kasi hindi naman ako nagpo-post ng ganap ko. I mean, ng details about sa application ko sa Canada. Pero grabe yung iyak ko niyan guys. I-upload ko na lang yan ng separate. Di baling para akong gagagagad dyan oh. Naghalo talaga yung saya at lungkot kasi naisip ko matatapos na yung life ko sa Hong Kong. Oh, naiiyak ako guys. Kapag naalala ko yung time na yan, bumabalik yung feeling kasi hindi lang ako yung malungkot, naging malungkot din si Steph niyan kasi maghiwalay na kami ng landas. Guys, alam nyo ba, simula lang dumating ako sa Hong Kong, nung first day na nag-day off ako hanggang sa end of the day na nag-day off ako sa Hong Kong, si Stephanie yung kasama ko every single day. Every single day magkausap kami sa Hong Kong kasi sobrang free naman ng mga DH no, nakakapag-phone naman kami lalo pat stay out yung amo ko. Oh my God, hindi ko lang mapigilang masad pag naalala ko yon. Anyways, ito nga pala yung alkansya ko ng tag $10 kasi kiniklaim ko talaga na makakapunta ako sa Canada. So binuksan ko na siya for ticket. So far nakatulong siya pero konting-konting tulong lang. Ang nakatulong talaga sa akin is si Primo. Kaway-kaway sa mga nakaka-relate na umuutang kay Primo dyan. Pero alam nyo ba, simula nang nalaman ko na aalis na ako, grabe ang iyak ko kasi iwanan ko na yung mga alaga ko. June 28 nagka-passport request pala ako and then July 2 yata dumating na rin yan. 1 week lang siya, pinadala sa bahay namin yan yung may stamp na siya ng aking visa. And then ito si Joanna, siya yung unang nakaalam na meron na akong visa kasi paras meron kaming application sa Canada. And of course, bago lumipad, kailangan munang magparband. Ba't nandiyan yun dyan? Seryoso na ako sa kakasalita dito. Tapos nagkaganyan naman. And then July 3 is nagka-work permit na. Ito yung mga time na ini-enjoy ko na yung mga huling linggo ko sa Hong Kong kasi alam kong paalis na ako. Nakabili na ako ng ticket niyan. Punta kami dyan sa tinatawag namin na White Buddha sa may Taipo ba yan? Basta dyan na side, nakalimutan ko. And then ito yung last na day off ko dyan sa Hong Kong. Kunyari, masayang-masaya si Stephanie pero deep inside, alam nyo ba, sobrang lungkot niya din. Sobrang lungkot ko. Pag naalala ko nga, naiiyak na naman ako eh. Medyo may tears nga ako dito, char. And then yung araw din na yan is nakuha ko yung black belt ko and black belt certificate. Yung last day off ko, parang sobrang bigat talaga at sobrang lungkot ko. Anyways guys, dumating ako ng Canada is August 14, 2024. And then nag-submit ako ng aking stage 2 is April 2025. And then pagdating ng August 2025, nagkaroon ako ng ADR and family background. At the same time, eligibility na din. Sobrang saya ko noon kasi November 25 naman, 2025 is BOWP eligible na ako. Nitong May 20, 2026 lang is nagkaroon ako ng portal for PR confirmation. Ito yung parang mag-send sila ng email na i-check kung nandito pa ba ako sa Canada. After noon, dumating na yung portal ko ng June 9, 2026. So nakapag-sign in na ako, nakapag-upload. And then today, June 12, 2026 is PR approved. So as of now, hinihintay ko na lang yung PR card ko na dumating.
I would like to take this opportunity to thanks everybody for watching. I hope I inspired you to keep dreaming and trust the Lord with all your heart. Have patience. I would like to thank also my brother Junjun kasi siya yung nagpahiram sa akin ng malaking amount para makapagbayad ako ng application ko. Sa mga kaibigan ko sa Hong Kong na nagpautang sa akin, alam niyo yan, mga close friends ko. Time na sobrang gipit ko, kayo ang nilapitan ko. Kaya thank you so much guys. Sa aking consultant na anak ng pinsan kong si Ate Lynn Balong, thank you so much. At ikaw nag-process ng aking application dito sa Canada at sobrang galing kasi ang bilis kong na-approvean. Guys, hindi madali ang journey ko. 3 years akong naghintay sa Hong Kong. 1 year and 10 months na-approve ang application ko as permanent resident. Above all, nagpapasalamat talaga ako kay God kasi kahit gaano kagusto kong pumunta agad-agad noon, pero God's plan is better than me pala talaga. Kaya Lord, thank you so much. And guys, thank you for watching. Bye!